Magandang umaga po sa inyong lahat, no? Kung tutuusin yung aking pananaw bilang isang akademiko ay hindi gaano mahalaga ako para sa pagtingin ng mamamayan. Sabi nga ng iba, politics perception, no? At sa mga nakikita kong lumalabas sa social media at narinig ko sa aking mga networks, karamihan ng mga Pilipino sa totoo lang na hindi naniniwala na walang koneksyon sa impeachment ng nangyaring power grab yung kudeta sa Senado. So kahit anong pasabihin ng mga politiko, nasa isip ng tao, yan ay ginawa para mapabagal ang pagtakbo ng impeachment proceedings. Kaya nga kami sa Consumer at Mamamayan, kasi yung aking samahan na kinakatawan dito ay isang Consumer Advocacy Network. No? Ang tingin ko, kung nais natin na magkaroon ng tiwala muli ang tao sa Senado dahil sila magpuproseso ng impeachment, may dalawang dapat gawin ng Senado. Una, kinakailangan palitan ang pamumuno dahil wala nang tiwala ang tao kay Alan Peter Cayetano. In fact, last night, I was asked to sign an alumni group of UP campus leaders, former leaders in UP Student Council na hingin ng pagbibitiw ni Alan Peter Cayetano. Mayroon ng pumirma na mahigit 150 dating student leaders ng UP na pinapanawagan na tagalin si Cayetano o paalisin si Cayetano sa kanyang posisyon ngayon. At yung halos kalahati ng mga pumirma ay mga dating kapartido mismo sa UP. Hindi lang yung mga kagaya ko na kalaban niya sa politika sa UP. So medyo talagang sana naman mahiya ang ating Senate President at bumaba na siya. Pangalawa, kinakailangang ikonsidera ng Senado na ma-expel o matanggal si Bato de la Rosa sapagkat hanggat siya isang senador, bilang siya, kasama siya sa bilang ng mga senador na kailangan magproseso ng impeachment at marami ng tao ang tingin ko hindi talaga naniniwala sa kanyang pagiging senador at na sa tamang pag-iisip siya ngayon para magdesisyon. Alam naman ng lahat na siya isang supporter ni Digong at lalo na ngayon na pato sa kanyang isang warrant of arrest, basically siya isang fugitive, no? Pugante na siya, wala siyang karapatan maging senador, dapat tanggalin sa Senado. Prof, gamitin ko lang yung premise po ninyo. Merong lumalawak na pagdududa ang mga mamamayan hinggil sa integridad nitong newly constituted na liderato ng Senado kung saan ang paningin ng marami ito ay friendly toward the Vice President. Kung ganito ang sitwasyon ngayon, Prof, at hindi pa man nag-uumpisa yung paggulong ng trial, ano kaya ang epekto nito sa kaisipan ng mga mamamayan kung paano nila tatanggapin yung magiging resulta eventually? Well, gaya nga ng sinabi ko, napakahalagang kahit pa paano makabawi ang Senado, no, sa perception ng mamamayan, kaya kinakailangan mangyari yung sinabi ko, wala si Alan Cayetano, sa Gerato, at si Balto ay ma-expel. Pero ito hindi lamang usapin ng politika. At ang interest ko rito mainly ay sa consumer welfare. Ang politika ay kapatid ng ekonomiya. Sa nangyayari ngayon, hindi malayo na ang ating inflation rate ay lalong lolobo o lalong tataas ang inflation rate. Yung inflation rate, yung paglobo ng mga presyo ng bilihin ay nakakabit sa mga kaguluhan pang politika. Pagka meron tayong instabilidad, ang mga investor ay hindi secure, ang mga businessman ay natataranta at nagkaka-problema tayo sa pananaw, no, ng ibang bansa. At dahil dyan, nadadampen, ika nga sa Ingles, o nagiging mabagal ang pagtakbo ng ekonomiya, ang epekto nito ay sinasalon ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya kinakailangan talagang kagyat na maresolba ang mga usapin ito. Prof, kayo po naman ay professor ng sociology, no? Saka political science. May tanong ko rin to sa ating makasamang kongresista. Sa gabi na yun ng Miyerkules, may mga panawagan eh. At may na punta kayo rito, tulungan niyo ako. Magtipon-tipon kayo rito. At sinasabi na yung pagpapaputok ay maaaring isang uri ng pananakot o paghingi ng tulong sa mga tagahanga na ina-assault kami, ipagtanggol ang integridad namin ang institusyon pala. Walang dumating. Anong foreboding nito as a sociologist that you are, as a political scientist? Ano ba ito? Wala na bang naniniwala? Kasi paalala ko nung kwento ng lolo ko, nung EDSA People Power 1 isang tawag lamang nung nakasutana, bumaha ang tao. People Power 2, yung EDSA 2. Isang tawag din ng mamang nakasutana, bumaha ang tao. Ay ito
Kita natin, pag nahulog ang karayon, ang tatamaan, semento hindi ulo ng tao. Hindi po ba napansin nga natin, ilan ng mga panawagan na ang ginawa ng mga leader o mga kinatawan ng Duterte supporters, no? At nakita natin hindi nila kaya magpatawag, magmobilize sa maraming bilang ng mga tao at masustain ito. Kahit si Harry Roque, si Mike Defensor, nanawagan sila, walang nangyari. So, ngayon, tingin ko, lalo pa si Alan Peter Cayetano, bilang isang senador na wala na sa moral high ground, ika nga, no? Para manawagan sa kung ano ang tama at mali sa ating bansa. So tingin ko hindi nila kakayanin mag-mobilize sa maraming tao. Suma total, nasira yung Duterte brand ng politics. Alam mo, pag sinabi mong Duterte, matabil yan, no? Matapang yan, naghahamon yan. Siga ang dating. Pero ngayon, nakita mo yung larawan ni Bato, no? Tumatakbo, nagkadapa, ngumangal-ngal. Tama si Professor, matatawa ka talaga, no? Baliktad. Nawasak talaga. Mga tanong ko kayo, kayong tatlo, may epekto ba ito sa impeachment trial? Anong lalim taglay nito? Maaari bang magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado, bagamat sinabi na nga ni Professor, merong matinding paghingi dyan. At kung pwede na, sipahin na rin si Bato sa Senado. Matanong ko kayo, ano ba epekto sa mga pananaw ninyo? Okay, sabi ng ating Binibini Mauna raw ako. Actually, talagang maganda yung mga developments para sa akin bilang isang tao na critical sa mga Duterte supporters ka. Lalong-lalo na, ito yung pinakamalaga para sa akin. Sabi nga, politics perception. Pero higit sa lahat, politics is addition pag-election, di ba? At tingin ko, sa Lunes o sa 18, kung matuloy ang trial, magiging maingat ang mga senador. Higit sa lahat, ang mga trapo na yan ay politiko, no? Whether progressive or traditional sila, politiko yung mga yan. Magbibilangan yan, magkukompute yan. Yung political calculus yan, gumagana. At tingin ko, alam nilang lahat, na kahapon, may nag-launch ng isang online signature campaign. At sa loob lamang ng 2 o 3 oras, may lumabas na halos 3 milyong pirma na nananawagan na ituloy ang impeachment at i-impeach si Sara. Ngayong madaling araw, chinek ko, nasa 5 milyon na. Sabihin na lang natin, may 5 milyong Pilipino ngayon na gusto makita matuloy ang trial, ma-impeach si Sara, i-multiply mo yan ng 5 dahil ang average Filipino family size ay 5 to 6. So, that means there are 25 million Filipinos out there at least who want to see the trial proceed at the very least. And at most, to be able to show that Sara Duterte must be made to account for whatever are her political sins to the country. So 25 million, tandaan natin yan. At tingin ko magiging maingat mga politiko dahil dyan. Yung sagot ko po medyo tangential, subalit connected. Pero mahalagang kasing masabi ito. I'm a very optimistic person. However, given my political training and experience, ang mga Cayetano mahirap pagkatiwalaan. Nakababahala yung nangyari nitong mga nakarang araw. Nagkaroon tayo ng mga bagong artista sa Senado, no? Na kesyo, sinabi niya, was under attack. That can be extended to include would or will be under attack. They can do anything to delay, to impede, or to totally stop the proceedings. We don't know what will happen. Kaya nga dapat nakahanda ang buong civil society at any point in time, kung kailangan magmobilize sa tayong lahat, magbabas muli, gaya ng EDSA 3, gawin natin kasi hindi mapagkakatiwalaan ng mga Cayetano at ang mga supporter nila na gumawa ng tama. Yan ang tiyak ako. Si Cayetano po, okay lang na on record ito. Kaklase ko yan sa UP, kilala ko yan, nakalaban ko sa politika sa UP yan. At nagtrabaho ko minsan sa Taguig. Nakita ko paano nila pinapatakbo ang Taguig. At masasabi ko ng tahasan, hindi ko mapagkatiwalaan ng mga Cayetano. At tandaan natin, kahit ano pwedeng gawin ng mga tao na yan, sabi natin kanina ba, politics is perception, politics is addition. Dagdagan ko yan. Politics is the art of the possible. Anything can happen. We did not see what happened in the last few days. And we can see what will happen. And given their state of mind, their frame of mind, and their history, anything can happen.
So we should be all prepared. Prof, why so harsh? Sabi ng mga bata. Baka masyado kang harsh sa Cayetano. Eh, nung nakaraang speech niya, ang tawag niya kay Senador, dating Senador Enrile, ay Tito. Pero kinurek ng mga anak. Nakita ko yung video ni dating First Gentleman Mike Arroyo. May sinasabi rin tungkol kay Alan Peter Cayetano. I mean, bakit ka masyadong harsh naman sa mga Cayetano? Well, gaya ng sinabi ko sa inyo, meron akong personal na karanasan sa kanila, no? Sa pakipagtrabaho, pakipag-deal sa kanila. Hindi ko pwede sabihin lahat, napakahaba nun. Pero ito na lang, one point. Kanina nabanggit ng kasama natin dito, sinabi ni Cayetano, ang forfeit ay agad-agad. Actually, in social media, umiikot ngayon, merong video na umiikot, kinokontra niya sarili niya. At in one video, sinabi niya, hindi ito agad-agad. Sa second video, sinabi niya, ang ibig sabihin ito, agad-agad. So, Cayetano versus Cayetano. So, doon pa lang makita mo na mahirap magkatiwalaan ang salita ng taong ito. Kaya ako harsh sa kanya. Dahil ang pinaka-pet peeve ko bilang guro, ay ang pagsisinungaling. Sa buong buhay ko bilang guro, 30 years na ako nagtuturo, sa 6,000 plus or minus na estudyante ko, 4 pa lang ang binagsak ko at 2 doon dahil sa plagiarism. Pagsisinungaling yan. Kung some members of the impeachment court would insist na dahil walang batayan ng mga articles of impeachment, ano yung maaring tipping point na would result in calling for people power? Ano yung magiging tipping point Tipping point. na people would call for street mobilization and practically people power sa Teka sandali. Tanong ko rin, Professor. Maligali kami rito. Sino people power? Pwede bang magpatalsik ang people power na vice president? Alam mo, napapatalsik yung pinuno. Yung presidente, pinapatalsik ng people power. Oral exam yan, Prof. Well, it can, sabi ka, di ba, art of the possible yan. Si Arab napatanggal, hindi natin inaasahan, di ba? So, ganito rin na pwede mangyari. Kahit sa karanasan natin, ang napatanggal natin sa pamamagitan ng uprising or people power ay 2 pangulo na. So, pwedeng maging ngayon, busy pangulo naman, di ba? Sino makapagsabi? Depende yan sa lakas ng ating paglabas at pagiging solido. At ano naman ang nakikita kong positibo sa mga mangyayari, no? And this is my fervent wish. My fervent wish as part of the civil society and also as a citizen myself, no, as a voter, I want to see a more solid opposition, a genuine opposition. The Dutertes are fashioning themselves, di ba, as the opposition. Kasi ang administration daw ay ang mga Marcos na actually mali kung tutuusin. Ang real opposition, yung mga buwabangga sa mga patakaran ngayon, okay? At hindi ko nakikita na yun ang mga Duterte. So ang aking nakikita rito na pwede maging positibong resulta ng impeachment trial na ito ay maging mas malinaw kung sino ba ang tunay na oposisyon. At ang tunay na oposisyon na yun, kung magkaroon ng kaguluhan o halimbawa hindi magbubukas ng mga dokumento na nakasil sa ngayon, yan ang pwede maging tipping point. Yung opposition na sinasabi ko, yung real opposition na yun, ang pwedeng manawagan para sa EDSA 4.